Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, pag-usapan natin itong ginagawang trying hard ng mga DDS na iyurakin, sirain, ilugmok ang pagkatao at ang kredibilidad ni Senator Panfilo Lacson nang dahil lamang sa iisang litrato. Eto, pakita ko sa inyo mga minamahal. Yan. Yan. Diba? Yan si Ping, si Sarah, Curly, and ito. Hindi ko naman yan kilala. Sabi ni Ping, dun sa Senate Blue Ribbon Committee, mga minamahal, I didn't know the Diskaya and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met him. So, kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson, mga minamahal, na yes, it is true that I met him, diba, na na-meet niya itong mag-asawang si Sarah at itong si Curly Diskaya bago ang midterm election. Pero kasunod nun, ang ini-insist, ang narrative ng mga DDS is may kickback, may pera, may donators, kaya daw ayaw pag-usapan ni Panfilo Lacson itong mga Diskaya kasi meron daw siyang nahihita. Yan yung narrative nila ngayon. Kasi ang naglabas nito, mga minamahal, itong si Kiko Barsaga. Pero wala naman, kasi hindi ba pwede na nagpa-picture lang? Diba? Kasi sumusuporta din naman sa'yo yung taong yun. Hindi ba pwedeng nagpicture-picture lang? Ako, for example, nagpa-picture ako and eventually nagkaroon ako ng issue about sa corruption. For example lang nagkaroon si Mima Alicia ng issue about sa corruption. May picture ako ni ganito ganyan. Ibig sabihin, parte na din ba ng corruption itong taong to? Nagigets niyo yung concept ko, mga minamahal? Anyway, basahin muna natin tong balitang to. Sabi dito, ayon kay Lacson, ang anak ng namayapang si General Francisco Villaroman na si Fred Villaroman ang nag-ayos ng kanilang pagkikita sa opisina niya sa Taguig City noong Abril. Pero tinanggihan daw ni Senador ang alok nilang party list rally sa Davao. I did not receive nor the Diskaya offer any campaign contribution in whatever form. Also, I did not have any idea who they were or their business since we didn't talk much. It was Fred Villaroman who did most of talking. Dagdag pa niya. Kasi, na medyo talagang magaling naman. Talagang sobrang galing ni Senator Panfilo Lacson sa ginaganap na hearing ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Syempre, nag-shake na ang mga DDS sa kagalingan ni Senator Panfilo Lacson. And the only way para may divert ang issue is, to sirain, diba, ang reputation ni Senator Panfilo Lacson. Pero hindi niya naman itinanggi. Kinumpirma niya naman na yes, nakasalamu ako si Sarah Diskaya, si Curly Diskaya noong midterm election, pero wala naman ako tinanggap. Kinonfirm niya naman yun. Hindi niya naman yun i-deny katulad ng iba. Diba na masyadong denial. Kaya mga minamahal, ito lang yung gusto kong iparating sa inyo. Bakit bigla lamang lumalabas ang mga ganitong klaseng issue? Bakit laging DDS ang nagtutulak ng mga ganitong larawan na parang gustong mangyari is baliktarin ang istorya? Diba? Well, kung sa bagay, simple lang din naman yung narrative nila, mga minamahal. Malapit na kasi ngayon yung Senate Blue Ribbon Committee hearings kung saan mukhang may mabubunyag na naman. Diba? Itong si Senator Panfilo Lacson tungkol sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control. Kaya before pa lamang na magkaroon ulit ng hearing, dinidestabilize na nila itong taong to. Sa madaling sabi, hinahanapan nila ng butas. At syempre, para mas mabilis, malihis ang issue sa pamamagitan ng mga literatong, mas mabilis talagang malihis ang issue to sa pamamagitan ng mga literatong ito. Kaya, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mapag-usapan. At, para dagdag na ebidensya, kung sakaling magkapit-pitan, abay itong mga DDS, mayroong apoy, bala
dito nga po kay Senator Panfilo Lacson. Eh, naman mga minamahal, sino ba naman yung isang public figure or isang politician ang hindi makikipag-picture? Di ba kahit sino naman ata ako, magpa-picture ako kay ganito ganyan. Di ba? O, may picture nga ako kay Senator Mark Villar, kay Sara Duterte. May picture nga ako eh. Ibig sabihin, sangkot na din ako? Hindi ba pwedeng nagpa-picture lang? Tapos sasabihin nyo, close agad? Kasabot agad? Nasaan yung mga utak ninyo? Bobo ba kayo? Hindi Mga Diba? Kaya mga kababayan, huwag natin kalimutan ang tunay na issue. Kasi yung issue dito is yung tungkol sa anomalyang bilyong-bilyong flood control. Diba na hanggang ngayon madami mga ghost project, mga overpriced project, diba? Tapos, yung mga lumulutang na mga pangalan, dapat doon lang tayo nakastick sa issue na yun. Bakit nag-iiba na yung laro? Nag-iiba na yung punto. To the point na may lumalabas na surprise witness, Kemerot Eklabush, blah blah blah. Di ba mga minamahal? Bakit hindi na lang tayo mag-stick sa issue? Ba't kailangan nyo pang gumawa ng diversionary tactics? Kasi nung naging chairman naman, si Senator Rodante Marcoleta, wala namang nangyari. Di ba? Puro lang panguhugas kamay. Ito, yung investigasyon na pinamumunuan mga minamahal ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay hindi yan simpleng investigation. Talagang dinideep dive yan mga minamahal para malaman natin yung pinaka-roots dito. Kaya, well, it is natural na yung mga DDS talaga manginginig, magpapanik, di ba? Kasi baka mamaya, isa-isa silang mapangalanan, isa-isa silang mabunyag. Kaya ang ginagawa nila, dinidestabilize nila itong si Ping Lacson, and that's normal. That's normal phenomenon na madamay itong si Ping. Kasi, malakas yung facts ni Ping Lacson mga minamahal. Talagang literal hagis intriga Nandoon yung hugot ni Senator Panfilo Lacson. Diba? Na hindi nagagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ang pukosan natin, yung totoong issue. Huwag nyong ilihis. Yun mga minamahal. Kaya ang ginagawa ng mga DDS ngayon, todo kayod. Sinisira si Ping Lacson. Sa totoo lang, mas sira siya Mas sira itong si Senator Rodante Marcoleta. And that is a playbook of the DDS shit camp. Diba? Ang mag-divert at mag-destroy ng mga issue. So hopefully, magkaroon pa din ng justice itong pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga punyetang mga sangkot dito. Yan lang yung hinihingi natin. Diba? Kaya mga minamahal. Alright. Ano yung masasabi ninyo? Tingin lang ako ng comments, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal, and always hit notification bell for more update. At beside, maraming salamat sa mga team replay sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako sa kalagayan na to. Ingat mga kababayan.